Welcome po sa Acts Community Ministries. Welcome ngayong umaga sa ating pagsamba. At ngayong umaga, tayo po ay maging handa na pakinggan natin ang kinin natin, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ito'y biyaya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos makapangyarihan, ito'y kapahayagan ng Diyos sa atin upang tayo po ay mabuhay sa pananampalataya. Lumakad sa pananampalataya. Magsalita ng may pananampalataya. At kung magkaganon, patuloy nating maranasan ang himala ng Diyos, ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Ngayong umaga ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nakiisa, sumuporta sa ating 3 days prayer and fasting. Thank you so much. Ginagawa po natin yan tuwing unang Monday, Tuesday, Wednesday ng bawat buwan. Because naniwala tayo sa kapangyarihan ng prayer at ng fasting. Naniwala tayo na ito ang nagbibigay sa atin ng patuloy na pagpapakumbaba sa Diyos at patuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya. Doon po tayo patuloy na kinakausap ng Panginoon sa pananalangin natin sa Kanya. And of course, thank you sa bawat isa na kasama natin ngayong umaga. Pagkasabi sa katabi mo, salamat at nandito ka. Purihin ang Panginoon. Lagi natin sinasabi, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumaloy sa inyo ng masaganang masagana. Amen? Because we believe in the blessing of God. When God gives blessing, He adds no sorrow with it. And we keep on filling our hearts with the Word of God for us to keep on speaking the Word of the Lord. There is power in the Word of God. So last Sunday, I shared the message about have the faith of God. Ngayong umaga, ito po yung continuation nito. Meron itong second part. So today, I will preach on this message about living according to God's faith. Hindi lamang ang kinin mo sa iyong buhay at ipamuhay ang pananampalataya, kundi ikaw mismo mabuhay sa pananampalataya ng Diyos. Yung pananampalataya ng Diyos ipamuhay mo. Yung pag-ibig ng Diyos ipamuhay mo, makita saya. Yung buhay ng Diyos makita sa atin. Lumakad tayo sa pananampalataya ng katulad ng sa Diyos. It's about living the God kind of faith. Ngayong umaga, meron akong tanong sa bawat isa. Ikaw ba'y nag-expect na ang pangako ng Diyos sa iyo ay magkaroon ng kaganapan? Nag-expect ka ba na may mga pangako ang Diyos sa iyo? Are you expecting a promise from God to be fulfilled? Mangyari sa iyo, magkaroon ng kaganapan sa iyo, yung pangako ng Diyos? Pangako ng kagalingan, pangako ng himala, pangako na tawag na financial breakthrough? Ngayong umaga, are you trusting God for a miracle? Nagtitiwala ka ba sa Diyos na ang Diyos ay gumawa ng himala sa iyo, sa iyong buhay? Maranasan mo yung tinatawag na financial breakthrough sa iyong buhay. Makaranas ka ng breakthrough after breakthrough. Yung pagragasa ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Nagtitiwala ka ba na mangyayari ito sa iyong buhay? Kung naniniwala po tayo, nagtitiwala tayo na maranasan natin ito magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Mas the best na i-acknowledge natin yung pananampalataya ng Diyos sa buhay natin. Ito yung mataas na antas, mataas na level ng pananampalataya upang magkaroon ng kaganapan sa iyo, ng fulfillment sa iyo, ang mga pangako ng Diyos. Maranasan mo, makita mo sa iyong buhay ang mga himala ng Panginoon. Handa na po ba kayo? So sabi ng Mark 11:22 in our verse, Jesus answered and said to them, have faith in God. And we know that word in the original version, it says, have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Just want to remind you of this word, that God wants you to have the faith of God. We have the life of God, we have the love of God, and therefore, magkaroon tayo ng pananampalataya ng katulad sa Diyos. In the Revised Geneva Translation, ang sabi diyan, and Jesus answered and said to them, Jesus is saying to you, Jesus is saying to each of us to have the faith of God. Magkaroon tayo ng pananampalataya ng Diyos. Ayon sa pananampalataya ng Diyos, katulad ng pananampalataya ng Diyos.
And we know that the word have in that verse is echo in Greek, meaning to have, to own, and to possess the faith of God that we might live according to the faith of God. Na atin itong angkinin, makita sa atin, i-possess natin, upang tayo'y mamuhay na katulad ng pananampalataya ng Diyos. Mataas na level ng pamumuhay. Na ang isip ng Diyos maging isip natin. Amen? Na ang kalooban ng Diyos, yun ang kalooban mo. Na ang kapangyarihan ng Diyos nakikita sa iyong buhay. You see, sa context na ito, ng verse na yan, makikita natin na yung salitang have, it is a command from the Lord Jesus. Ito'y utos ng Panginoon sa bawat isa. Utos ng Panginoon sa mga alagad niya. Sa mga sumasampalataya sa Kanya, utos ito ng Panginoon sa iya. Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa Kanya, utos ito ng Panginoon sa iya. Na sinasabi ng Panginoon sa iyo, magkaroon ka ng pananampalatayang katulad ng sa Diyos. Upang ikaw ay mabuhay ayon sa pananampalataya ng Diyos. Mga kapatid, this God kind of faith, this faith of God, is a gift from God. Tandaan natin to. Bawat born again, bawat sumasampalataya sa Panginoon, ay mayroong quality and of course the quantity of faith as Jesus has. Naniwala po ba kayo doon? Bawat isa, lalaki o babae, bata at matanda, meron kang pananampalataya na nirigalo ng Diyos sa iyo. At itong pananampalataya na regalo ng Diyos sa iyo, ito ay sa biyaya ng Diyos sa atin. At ang pananampalatayang ito ang nagdala sa atin sa kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 8, sabi niyan, for by the grace of God, you have been saved. Ikaw na sumampalataya sa Panginoon, ayon sa biyaya ng Diyos, naligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. And take note, that grace of God, that salvation, that faith is a gift from God. Regalo ng Diyos sa iyo. Yung biyaya niya, regalo ng Diyos. Yung kaligtasan, regalo ng Diyos. Yung pananampalataya, regalo ito ng Diyos. Kaya bawat isa sa atin ay mayroong pananampalataya na galing sa Diyos, regalo ng Diyos, ito'y pananampalataya ng Diyos. Amen? Pananampalataya. So, lahat galing sa Diyos, mga kapatid. Everything is from God. Yung buhay natin galing sa Diyos. Nung tayo na born again, sumampalataya sa Panginoon, naging bagong nilalang, inilagay ng Diyos sa ating espiritu ang kanyang buhay. He breathed on us the breath of life. We received the Holy Spirit. We received the life of God. We received the love of God. And everything that God has deposited in our spirit, it includes our faith. Kasama dyan yung pananampalataya, kasi ang pananampalataya, regalo ng Diyos. The faith deposited in our spirit is from God. It is His faith. Galing sa Diyos. Pananampalataya ng Diyos. Para tayo po ay maging reflection ng Diyos. Because we were created in the image of God. Not just reflection of God on this planet Earth, but also the representative or representation of God to other people. Amen? Maging representative ka ng Diyos. Kaya nga yung pananampalataya, yung pag-ibig ng Diyos, binigay niya sa iyo, para tayo yung representation ng Diyos. Ikaw yung nagre-represent sa Diyos, tayo yung nagre-represent sa Diyos sa mundong ito, na makita sa iyo si Jesus. That Jesus must increase and we must decrease. Si Jesus ang makita sa atin. Yung buhay ni Jesus ang makita sa iyo. Yung pag-ibig ni Jesus ang makita sa atin. Yung pananampalataya ni Jesus ang makita sa atin. Para ikaw ay maging reflection at representation ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 1, sabi diyan, so nililay down ko po yung foundation for us having the faith of God and for us to live according to the faith of God. Kasi yung binigay ng Diyos na pananampalataya sa atin, sa Diyos ito, galing sa Kanya, hindi sa atin. At itong nais ng Diyos na magbunga o lumago sa atin. Sabi niya 2 Peter chapter 1 verse 1, Simon Peter is servant and an apostle of Jesus Christ to those who have obtained. Now take note of the word to those. Sino sila
na kinakausap dito ni Simon Peter, na sinusulatan ni Peter. To those who have obtained like precious faith. Sila yung mga sumampalataya. Pakisabi sa katabi mo, kasama ka doon sa those na yan. To those, or in other version, to them who have obtained, take note of the word obtained, na nakuha o tinanggap yung katulad ng mahalagang pananampalataya namin. So kung ano tinanggap ni Peter, kung ano tinanggap ng mga alagad, the same faith that we receive. Kasi sabi sa Bible, sabi diyan, to those who have obtained, sila na mga sumampalataya, sila yung those, tayo yon, na kumuha, tumanggap, nagkaroon ng katulad ng pananampalataya, like precious faith with us through the righteousness of God and Savior, Jesus Christ. Now, listen carefully, mga kapatid. I-highlights po natin. The Greek word that was translated as like precious faith in that verse is isotimus pistis. Ang ibig sabihin of equal value, equally precious, or equally honorable faith. So yung word na like precious faith ay pareho. So yung tinanggap ni Peter, pareho ng tinanggap natin. Equal value. Na sinasabi ng Romans 12:3 in the King James Version, the measure of faith. Yung measure na yan, yung degree of faith na yan ng Diyos na tinanggap ni Peter, the same din na tinanggap natin nung sumampalataya kay Jesus. Nung tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, tinanggap mo yung pananampalataya ni Jesus. But sometimes, yung ating own faith, yung ating own senses ang nasusunod. Kaya nga sabi ni Jesus, tinanggap niyo ako Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa akin. So, dito makikita natin, pagka tinanggap mo si Lord na Panginoon, nabubuhay ka para sa Kanya. So, yung pananampalataya niya, nasa iyo. The same faith na binigay niya kay Peter at sa mga alagad, it is of equal value. Pareho yung halaga. Pareho yung kanyang karangalan. You see, we have the same faith that Peter had. Tandaan natin to. Kung ano tinanggap ni Peter, the same faith na meron din tayo noon. Nung si Peter, according to Acts chapter 5 verse 15, lumakad siya, yung kanyang anino ay dumantay doon sa mga may sakit, gumaling sila. Bakit nangyari yun? Kasi si Peter mayroong pananampalataya na tinanggap niya sa Panginoon. And the same faith is with us also. Kaya lang nangyari sa kanila, ini-exercise nila, na-develop sa kanila yung strong faith na yan, yung faith ng Diyos na yan. It is the same faith na ginamit ni Peter na binuhay niya si Dorcas. In Acts chapter 9 verse 36 to 42 na nabuhay ang isang babae. He used the same faith that Jesus has imparted to him. Katulad ni Apostol Pedro, parehong pananampalataya yon na nasa atin. Of equal value, of equal honor. Kung siya'y reflection ng Diyos, dahil tinanggap niya yung pananampalataya na yan, the same with us. For us to be the reflection of God and representation of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 2, sabi niya, grace and peace be multiplied. Ang biyaya ay patuloy na sumagana. Ang kapayapaan ay patuloy na sumagana sa kaalaman sa Diyos, sa pagkakilala sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. And verse 3 it says, His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. Yung kanyang maka-Diyos na kapangyarihan ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay tungkol sa buhay nito, tungkol sa matuwid na pamumuhay or godliness in the knowledge of Him. Kaya nga, if we want to experience more of God, we need to acknowledge the faith, the same faith that He has given to us for us to function into the same power, into that divine power. Sabi yan, His divine power has given to us. Bakit? Because we have obtained the same faith. Meron tayong katulad ng pananampalataya. And verse 4, sabi yan, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, na binigay din sa atin yung mga dakila at mahalagang pangako ng kanyang salita, that through this, through the word of the Lord, you may be partakers.
maging kabahagi ka ng divine nature. Na yung divine attributes ni Lord mapunta sa'yo. Yung pag-ibig niya, maging kabahagi ka niya. Hindi ka magiging Diyos, kasi blasphemy yun, isa lang ang Diyos. Kundi magiging katulad ka niya sa attitude, sa character, in lifestyle, in the way of life. Having the love of God, being the reflection of the Lord. Kaya nga yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang attributes ay ini-impart sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. For us to live like the Lord Jesus Christ. Nasundan natin, gayahin natin ang Panginoong Hesus. Mamuhay tayo ng katulad ng pamumuhay ng Panginoong Hesus. That is the same faith that God has imparted to Apostle Peter. It is the same faith, the faith of God, that God has imparted, the same faith of the Lord Jesus that has been imparted to Paul in Galatians 2:20. Sabi ni Paul, take note, si Paul talagang nasulat niya ang New Testament, 13 epistles, plus 1 Hebrews, kasi hindi binanggit na siya yung author doon, pero ang sabi ng mga theologians, siya yung sumulat doon. Bakit ganon katindi ang accomplishment ni Paul? Why? Because of the faith of Jesus that he received from the Lord. Sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth or lives in me. Ako'y napako na katulad ni, ako'y napako na nakasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sabi niya, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi sinabi ni Paul na I live by faith in Jesus. But he said the word in the original context, in the original version of the word, I live by the faith of the Son of God. Sabi niya, nabubuhay ako sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Hindi yung sinasabing, nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Hindi. Kundi sinasabi ng Bible, sinasabi niya, si Paul mismo, this is his testimony that he said the word, I live by the faith of the Son of God. Nabubuhay ako sa pananampalataya ng anak ng Diyos. In other words, yung pananampalataya ni Jesus, yung pananampalataya ng Diyos, yun ang kanyang pananampalataya. Kaya ang tindi ng accomplishment niya. It is the same faith with us. Kaya hina-highlight natin ito mga kapatid, para tumaas yung level ng iyong paglilingkod sa Panginoon, para maging mabunga ka, para maging malago ka, para makita mo ang mga himala ng Diyos, makapangyarihang gawa ng Panginoon sa ating buhay. It is the same faith that Jesus is teaching us, instructing us to have a call, to have, to own it, to possess the faith of God, for us to live by the faith of God. So let us go back in our text, Mark 11, verse 22. In Revised Geneva Translation, I keep on telling you this, mga kapatid, kasi napakahalaga nito. Dito aangat yung level ng iyong buhay. Dito aangat yung level ng ating pananampalataya. It's not about our faith. It's not about us. It's about Him. It's about Jesus. It's about His faith in us. Yung kanyang pananampalataya sa atin. Jesus answered and said to us, saying to us, have the faith of God. Magkaroon ka ng pananampalataya ng Diyos. Kasi ang pananampalataya ng Diyos, ang tindi ng accomplishment nun, ang tindi ng nagagawa, ang tindi ng manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, for truly, I say to you, verse 23, I say to you, Jesus said, that whoever, take note of the word, whoever, kaya wala siyang sinisino eh. Kaya kahit na sino, lalaki o babae, may edad o bata o ano man ang kalagayan sa buhay, whoever says to this mountain, that mountain is the mountain of trouble, mountain of sickness, mountain of defeat, mountain of impossible situation. If you will say to your mountain of trouble, mountain of poverty, be taken away, cast into the sea, and shall not waver in his heart, hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, but shall believe. Take note of the word, shall believe. Siyang sumasampalataya.
Siyang mayroon ng pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng Panginoong Hesus. That those things which He says shall happen, mangyayari. Whatever He says shall be done to Him. So here, the Lord Jesus is teaching us. Ito yung puso ng Panginoon eh. Ito yung nais ng Diyos eh. Magkaroon ka ng pananampalataya na katulad ng sa Panginoong Hesus. Katulad ng sa Diyos. Upang maging matindi ang maging paglilingkod mo sa Panginoon. Upang magkaroon ka ng mga testimonies. Magkaroon ka ng mga kakaibang accomplishments sa iyong buhay. Why? Because ang taas ng level ng iyong pananampalataya. So Jesus is teaching us how to have the faith of God, and secondly, also to live according to the God kind of faith. The faith of God. Now the question this morning for us to take it home. How do we live? Paano ako? Paano ikaw? Tayo po na ordinaryong citizen ng Pilipinas. But tayo po ay heavenly citizen. How do we live? Paano ka mabubuhay ayon sa pananampalataya ng Diyos? How, not just how to have or to own it, but how to live. Paano ko ito'y pamumuhay, Pastor? Paano ito makikita sa aking buhay? First, mga kapatid, ganito. Believe the Word of God in your heart. Paniwalaan mo. Magkaroon ka ng malalim na paniniwala sa salita ng Diyos sa iyong puso. Punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos. Kahit nasabihin mo pa sa Panginoon, Lord, make me on fire, set me on fire. Kung ang puso mo hindi puno ng salita ng Diyos, hindi ka mag-aalab. Bakit? Kasi ang nagpapaalab sa puso ng isang tao ay ang mga salita ng Diyos. Sinabi ni Jeremiah, nag-aalab yung puso ko, nag-aapoy yung puso ko. Bakit? Si Jeremiah, punong-puno ang kanyang puso ng salita ng Diyos. Bakit yung mga alagad, nag-aalab sila nang ang Panginoong Isus magpakita sa kanila? Hindi nila na-recognize ang Panginoon, pero nag-aalab yung puso nila. Bakit? Kasi yung mga pinakikinggan nila, mga salita ng Diyos na nag-aapoy sa kanilang kalooban. Kung nais mong mag-alab, kung nais mong maging passionate, kung nais mong tumaas yung level ng iyong pananampalataya, magkaroon ka ng pananampalataya na katulad sa Panginoong Hesus, katulad sa mga alagad, the same equal value of faith. Believe. Karoon ka ng malalim na paniniwala dito. Dito sa kanyang salita, salita ng Diyos. Sabi ng Mark 11:23 in the Amplified Bible, Jesus said, I assure you. Sabi niya, I assure you, tinitiyak ko sa iyo. Most solemnly say to you, sinisiguro ko sa iyo. Kaya ang Panginoong Hesus, pag nagsalita, laging punong-puno ng katiyakan, punong-puno ng kasigurahan, mapanghawakan mo yung salita ng Panginoong Hesus. Amen? Sabi niya, I assure you, tinitiyak ko sa iyo. Most solemnly say to you, sinisiguro ko. Sabi niya, whoever says, sino man na magsalita sa bundok na ito ng problema, sa bundok ng sakit, sa bundok ng karamdaman, sa bundok ng kahirapan, sa bundok ng kawalan, sa bundok ng kagipitan, be lifted up, mabunot ka dyan, at malipat ka sa dagat. At hindi siya nag-alinlangan. Does not doubt in his heart. In God's unlimited power. Na hindi ka nag-alinlangan doon sa makapangyarihang Diyos. Na ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. But believes, naniwala ka. Malalim ang iyong paniniwala. At na kung ano man ang iyong sabihin, mangyayari. It will be done for him in accordance with God's will. Do you want the will of God in your life? Let the word of God be in your heart. Believe in the word of God. Nothing else. Nothing more. For us to have the God kind of faith, yung pananampalataya na katulad ng Panginoong Hesus, yung pananampalataya na katulad ng mga alagad ng Panginoong Hesus, na kahit na anong nangyari sa kanila, kahit anong pagsubok sa kanila, hindi sila nawala, hindi sila nag-backslide. Bakit? Kasi ang laki ng kanilang pananampalataya. Yung pananampalataya na yun na nagdala sa kanila sa pagtatagumpay at patuloy na pagtatagumpay. At alam natin yung word na believes, just to review everyone, the word believes in Greek is pisio. It is in the present tense, kaya nga with S. It means to constantly think that the word of God is true.
Constantly, patuloy kang naniniwala. Constantly believe and think that the Word of God is true. Na kahit pasabihin ng ibang tao na magsasabi na, hindi naman salita ng Diyos yan. May portion lang dyan na salita ng Diyos. You will not believe because deep inside of you, the Bible is the Word of God. From Genesis to Revelation, it is inspired Word of God. Nothing else, nothing more. It is purely the Word of God. Constantly think and believe that the Word of God is true. Totoo siya sa kanyang salita. Ang Diyos hindi siya nagsisinungaling. Totoo siya sa kanyang salita. Pangalawa, to continuously trust in the Lord. Trust the Lord with all your heart. Patuloy kang nagtitiwala sa Panginoon, sa Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong pag-iisip, ng iyong buong lakas, ng buong espiritu. Patuloy ka nagtitiwala sa Kanya na siya yung Diyos na kapag sinabi niya, mangyayari. Mangyayari. And to consistently be persuaded that God is able to do something, God is able to do all things miraculously powerful. God is able to do all things. Higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inaakala. Now, the word, believe the word of God in your heart, it means to have a deep inner conviction and trust in the truths, promises, and teachings found in the Bible. You see, to believe the Word of God in your heart, it means to have a deep, magkaroon ka ng malalim, magkaroon ka tinatawag na inner conviction that the Bible is the Word of God. That you trust the truths in the Bible, in the Word of God. Sa lahat ng mga pangako ng Diyos, na yung pinangahawakan, na pinaniwalaan ng mga aral sa Biblia. That is the meaning of the word, believe the Word of God in your heart. Wala kang ibang paniniwalaang totoo, na mananatiling totoo, na magiging final authority sa iyong buhay. Hindi ang doktor, hindi ang sino man ang final authority sa iyo, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Can we give God the praise? Now, this belief goes beyond mere intellectual agreement. Hindi ito kaisipan na lamang na nag-agree ka sa iyong isipan. It involves a heartfelt acceptance and reliance on God's words as true and authoritative in one's life. Amen? Ito yung buo mong pusong pagtanggap at pagtitiwala at pagdidepende, paninindigan mo sa salita ng Diyos sa Biblia as the only truth of God. It is the authority in your life. In other words, ganito, mga kapatid. When God said it, we must believe it, and that settles it. Amen? Pag sinabi ng Diyos, kinakailangan mong paniwalaan, dahil ang salita ng Diyos sa magpapasya, ang salita ng Diyos sa magdidesisyon, tapos ang usapan. Can we give God the praise? Pag sinabi ng Diyos, wala nang ibang usapan. Kaya kami, pag nag-uusap kami, nagkakaroon ng diskusyon, no? Ano pa sinasabi ng Biblia? Ano pa sinasabi ng salita ng Diyos? Ito nakasulat. Kung ano nakasulat, tapos na ang usapan. Wala nang ibang usapan, kundi pinangahawakan, pinaninindigan ang salita ng Diyos. Because all Scripture, from Genesis to Revelation, is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete. It is the Word of God that complete me. It is the Word of God that will complete you, thoroughly equipped for every good work. Amen? All Scripture is inspired. We must believe the Word of God. Saan? Dito. Sa puso. At ang isip mag-a-agree kung ano ang nasa puso. At ang puso magsasalita sa bibig.
For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag-usapan natin yan mamaya. But I'm telling you, when God said it, kapag sinabi ng Diyos, we must believe it. That settles it. Amen? Tapos ang usapan, dahil ang salita ng Diyos ang magdidesisyon, ang salita ng Diyos ang gagalaw, ang salita ng Diyos ang mananaig, ang salita ng Diyos ang final authority, walang iba. Kahit si pastor, hindi, kundi ang salita ng Diyos. You see, this is the way that God wants to work in us. Ito yung pananampalataya na nais ng Diyos na gumalaw sa atin. To live the God kind of faith, to live according to the faith of God, for us to experience His miracles, for us to experience breakthroughs and victory and success in our lives. For us to experience financial breakthroughs. You know, ang mga tao nagtagumpay sa buhay, kaya sila nagtagumpay sa buhay dahil kumuha sila dito ng karunungan, ng insight, ng idea. That is why, mga kapatid, maniwala tayo sa salita ng Diyos. We must believe the Word of God in our heart as the ultimate truth. Keep on believing in it consistently. If you want the Word of God and the power of God to manifest physically sa ating buhay. Amen? Makakita ka ng himala. Ako, ang dami ko nakitang himala. Ang dami ko naranasang himala. Kaya marami akong patotoo. Dahil ang salita ng Diyos, pinaniwalaan ko. Dahil ang salita ng Diyos, iningatan ko sa aking puso. I have hidden the Word of God in my heart that I might not sin against God. You see, when we put the promises of God in our heart, it multiplies the power of God in our mouth. When God said it, we must believe it. That settles it. First, believe the Word of God in your heart. Pagkatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, maniwala ka sa salita ng Diyos sa iyong puso. Pangalawa, ipahayag mo. Confess the Word of God in your mouth. When you fill your heart with the Word of God, your mouth will speak. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lalabas sa bibig. Kung ang laman ng puso, puro negative thoughts, negative attitude, yun ang lalabas. And when you speak negative words, you attract the negative spirit. Fill your heart with the words of God. Let the words of God be in your heart for you to speak positively. Amen? Confess the Word of God in your mouth. The word confess in Greek is homologeia, which means to agree and say the same thing that God says. Mag-agree ka rito, sabihin mo yung sinabi ng Diyos sa iyong buhay. Sabihin mo yung sinabi ng Diyos sa sitwasyon ng iyong buhay. Kung meron kang sakit, hanapin mo yung mga verses sa Bible na nagbibigay o nagsasabi ng kagalingan and keep on saying them. Keep on confessing them. If you want the blessing of God, hanapin mo sa Biblia yung mga verses na tungkol sa pagpapala ng Diyos and keep on telling them. Agree and say the same thing that God says. Amen? Purihin ang Panginoon. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ihayag natin, i-confess natin ang salita ng Diyos sa ating bibig. In this context, we must agree with the Word of God that the Word of God is the ultimate truth. And we must confess and declare the Word of God in our lives. Banggitin natin. Ito sinabi ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos, hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Remember Isaiah 55 verse 11? Sabi ni Lord, hindi babalik sa akin ang salita ko ng walang kabuluhan. Kung ang walang babagsak sa lupa, hindi ito babalik sa Kanya, kundi nagbibigay ng dilig. Kung ang snow, ang pumupunta, galing sa langit, bababa, nagbibigay ng dilig, nagbibigay ng pagbubunga. The same with my word, God says. It will accomplish what I please.
and it will fulfill the purpose to which I sent it. Sinugo ng Diyos ang kanyang salita sa aking buhay. Pinanghawakan ko to. Magmula nung 18 anyos ako hanggang ngayon. And I keep on living according to the Word of God. I keep on confessing the Word of God. I keep on agreeing in what God says. Mark 11 verse 23, Jesus said, I say to you, whoever says but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Whoever says but believes, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and there's no doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. You see, we must confess the Word of God. Because God's Word works. Pakisabi sa katabi mo, God's Word works. Ang salita ng Diyos, gumagawa. God's Word works. Believe that. Confess that. Jesus said in that verse, we will have whatever we say because we believe. You see, in that verse, doon sa verse na yung kanina, makikita natin yung sa sinabi ni Jesus, Jesus said, I say to you, he who believes, whoever says, one time lang na binanggit yung word na believe, but 3 times na binanggit yung word na say. Ano dahilan? Bakit niya sinabi yon? Kasi mga kapatid, tayo po mga Kristiyano bilang mga anak ng Diyos, madali lang sa ating maniwala. At mas marami pa nga naniniwala kahit na minsan, kaya ang Pilipino madaling mapaniwala eh. Kahit na kulto, naniniwala eh. Di ba? Ang mga Pilipino madaling mapunta sa maling paniniwala kasi madaling ma-persuade. Lalo na't maraming tao, napaka-persuasive nila na mag-inganyo, maghikayat. You see, sa atin madali ang maniwala. Pero ang problema sa atin, mahirap yung magsalita. Saying what Jesus says. Confessing what God says. In your situation, circumstances, or problem is the major issue. Yung banggitin natin, sabihin natin ang salita ng Diyos, i-confess natin sa sitwasyon ng ating buhay, sa iyong problema, sa iyong pagsubok, ginagawa niyo ba yan? Pag nalulungkot ka, ano ginagawa mo? Pag nalulungkot ang iba, gahanap ng dahilan para mapasaya. Pero pag nalulungkot ka, humanap ka ng salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kagalakan. In the presence of God, there is fullness of joy. Therefore, ano dapat mong gawin? Be in the presence of God. Kasi malungkot ka eh. Pag nangangailangan ka, ano kailangan mo? My God shall supply all my needs according to His riches with glory with Christ Jesus. Confess the Word of God. You see, why would Jesus put so much emphasis on the word say? Bakit ang Panginoong Hesus binanggit niya doon sa verse na yun ng Mark 11:23, 3 beses, yung word na say, 1 beses lang yung word na maniwala ka. Pero yung word na maniwala ka, malalim yun. Makahulugan yun. At sinabi niya, yung word na salita o sabihin o i-confess o mag-agree ka sa sinasabi ng Panginoon. You see, in itself, it is an evidence that the real issue has always been that Christians or believers do not confess what they believe. Ito problema natin. Maraming mga Kristiyano, hindi nila kino-confess, hindi nila sinasabi kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. At alam ito ng Panginoon. At kaya niya tayo tinuturuan na kinakailangan maipahayag mo, ma-declare mo, ma-confess mo. You see? Because tayo po
yung bibig natin, sanay na, magmula pa nung bata tayo, kung ano yung mga bagay ng mundong ito. Kaya nga may nanay ako nakita, natawa siya eh. Ay, ang anak ko nagsasalita na. Ay, ang anak ko nagmura. Natuto nang magmura. So sanay tayo, yung bibig natin na, sanay tayo magsalita ng negatibo. Lumaki tayo sa bahay, most of us, na nakakarinig tayo ng mga negative words, sanay tayo. But napaka-rare sa isang bahay, sa isang pamilya, na nagsasalita ng salita ng Diyos. Nagko-confess ng salita ng Diyos sa bawat problema, sa bawat pagsubok. Ito po ba ay totoo? Pwede ba ako magtanong sa inyo? Do you confess the promises of God as often as you should? Lagi mo bang kino-confess ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay ng madalas? That's why I keep on meditating the Word of God. Because meditation will lead you to confess the Word of God. God said to Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. Gagawin mong masaganang yung buhay. Kino-confess ba natin yung mga pangako ng Diyos? Nung ikaw ba'y nagkasakit, kino-confess mo ba ang kagalingan? Matthew 8:17, Jesus took our infirmities. Kinuha ng Panginoong Jesus ang ating mga sakit. Dinala niya sa kanyang katawan ang ating mga karamdaman. Isaiah 55. Isaiah 53 verse 5. Kinuha niya ang ating mga sakit at karamdaman. By His stripes we are healed. How many promises of God have you seen manifest in your life? Gaano karami yung mga pangako ng Diyos na nagkaroon ng kaganapan, nagkaroon ng fulfillment sa iyong buhay? Ano-ano yung mga pangako ng Diyos na naranasan mo sa iyong buhay? God said to me, you will not die. So inangkin ko yung pangako na yan. Psalm 118 verse 17, I will not die, but I will live to declare the works of the Lord. I keep on telling that to him. Another question. Do most of your conversations, yung bang mga pag-uusap ninyo, ay nakasentro sa salita ng Diyos o sa nangyayari sa ating paligid? Okay lang yan, paminsan-minsan. Pero most of the time, ano yung mga conversations natin? Ano yung mga pag-uusap natin? Ano yung laging lumalabas sa bibig natin? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Sa mga pag-uusap ba natin, sa mga pakikipag-usap ba natin, kanino nakasentro ang ating pag-uusap? Sa salita ba ng Diyos? Sa Bible ba? O doon sa mga balita ng walang katapusang balita na nangyari sa mundo? Ang mundo natin patungo na sa kapahamakan. No? Wala nang magiging pag-asa sa mundo natin. Ang pag-asa ng mundo natin ay ang kapahayagan ng mga anak ng Diyos. For the revelation of the sons of God. Tayo ang pag-asa ng mundong ito. We are the salt of this world. We are the light of this world. Tayo yung maging liwanag. Paano natin binabanggit ang salita ng Diyos? Jesus gave us an instruction in Mark 11:23 kanina that the ratio of our belief to confession should be 1:3. Maniwala ka, pero yung pagpapahayag mo, 3 beses. Kasi kapag patuloy tayo nagsasalita ng mga salita ng Diyos sa ating buhay, regularly, every day sa ating buhay, consistently, ito yung magsishape ng iyong buhay. Ito yung magbabago ng iyong buhay. At ito yung magkakaroon ng realidad sa iyong buhay. Do you believe that? Let me give you an example. Proverbs 4, verse 20. Ano sabi diyan? My son,
Sinasabi rin diyan, my daughter, give attention to my words. Magbigay ka ng atensyon sa aking mga salita. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Do not let the Bible depart from your eyes. The Word of God, do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst. Itago mo sila. Ilagay mo sila. Punuin mo ang iyong puso ng salita ng Diyos. Keep them in the midst of your heart. Why? Verse 22 says, for they are life to those who find them. Buhay siya sa mga nakasusumpong sa Kanya at siya ay kalusugan sa kanilang katawan. They are life and health to our body. Now, the word life in Hebrew is kai, na ang ibig sabihin, freshness of life, sustenance and maintenance of the body. If you want your body to be maintained, to be sustained, let the Word of God be in your heart and in your mouth. Agree? Amen? Kailangan natin to. Kailangan ba natin ng pananampalataya na katulad sa Panginoong Hesus? Bakit naisulat ni Paul ang 13 epistles? And plus 1 Hebrew. Bakit? Kasi bawat lumalabas sa kanyang bibig, salita ng Diyos. Pinuno niya ang kanyang puso ng salita ng Diyos. It gives freshness. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng kasariwaan sa ating kalooban, ng sustenance and maintenance. Alam niyo, sa panahon ngayon, pag nakita mga senior citizen, nagtatanungan kamusta ka na? Ano na ba maintenance mo? Ito maintenance ko. Pag tinanong ako, ano maintenance mo? Ito maintenance ko. Ang salita ng Diyos, nagme-maintain. I'm looking forward for a healthy body. Healthy body comes from the Word of God. Keeping them in your heart. Confessing them. They are life, kai, freshness, sustenance, maintenance. It is the Word of God that gives life, freshness, sustenance, maintenance. Kaya kung gusto mong maging maganda ka lalo, hayaan mong pagandahin ka ng salita ng Diyos. Yung makapal na makeup, pandaya lang yun. Pag nabura ang makeup, lilitaw ang hubad na katotohanan. Pero yung totoong kagandahan galing sa loob, lumalabas yun. Amen? They are life, sustenance, maintenance in our body. And the word health in Hebrew is marpe, which means divine healing. That's divine healing. That's divine health. That's divine medicine. The Word of God is medicine in this body. Healing to this body. Kaya ang mga servant ni Lord umaabot ng 120 years noon. And I'm praying that the servant of the Lord, ang mga believers, umabot ng 100 mahigit pa. Paano aabot? Sa salita ng Diyos. Si Abraham, kaya ang haba ng buhay niya, yung sinasabi ng Diyos sa kanya, nag-agree siya at sinasabi niya ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Hindi niya tinignan yung kanyang katandaan. Siya 100 taon na. He kept on saying that I will be the father of the multitude because God changed my name. Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos every day, kino-confess niya, sinasabi ng Panginoon, si Sarah. Every day, kino-confess niya, sinabi ng Panginoon, sa edad ng 90. 25 years after, 75 lang si Abraham noon, pero for 25 years, every day, kino-confess niya. Every day, pinangahawakan niya ang salita ng Diyos. At every day, yung salita ng Diyos ang nagbigay ng kasariwaan sa kanya. Makapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ito ang sikreto sa kabataan. Ito ang sikreto ng kasariwaan ng buhay. Ito ang sikreto ng mahabang buhay. Kung nais mong humaba ang iyong buhay, sundin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos na mahalin mo.
Igalang mo. Sundin mo ang iyong mga magulang. Sapagkat ang nagmamahal sa magulang, humahaba ang buhay. Ang hindi mapagmahal sa magulang, umiiksi ang buhay. That is why we must believe the Word of God in our hearts. Confess the promises of God. Lahat ng mga pangako ng Diyos. Kaya kung dami kong pangako ng Diyos sa akin, at ang daming pangako ng Diyos sa Bible, almost 7,777, ilan dyan ang mga pangako na pinanghahawakan mo? Meron ka bang pangako na pinanghahawakan ng Diyos na kapag tinanong kita, ilan ang pangako ng Diyos sa'yo? Ilan yung pinanghahawakan mo? Ilan yung lagi mong sinasabi sa Kanya every day? Kasi mga kapatid, kapag pinanghawakan natin, inangkin natin, tinago natin sa puso natin, lalabas sa ating buhay, magkakaroon ito ng realidad. The conclusion is this, that one draws out from the scriptures that the God's kind of faith works. Ang pananampalataya na katulad ng sa Diyos ay gumagawa sa pamagitan ng pagkamit o pagkuha ng mga pangako ng Diyos mula sa Biblia in context. And personalizing it, pinipersonalize mo sa iyong buhay, pinaniwalaan mo to sa iyong spirito, sinasambit mo ito, pinapahayag mo ito sa iyong bibig, kino-confess mo until it manifests and becomes a reality in our life. Amen. Every day kino-confess ko yung healing. Every day kino-confess ko na the Word of God is the sustenance and maintenance of my body. Kino-confess ko yun. In its context, I believe. When God said it, I believe. And it settles it. Kapag sinabi ng Diyos, paniwalaan mo. Tapos ang usapan. Hayaan mong gumalaw ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Hayaan mong mangyari ang salita ng Diyos sa iyong buhay. This is a process, mga kapatid. Process ito. It is not an overnight event. It must be a way of life. Every day. Every day I keep on telling the Word of God. I keep on saying the Word of God. Every day I keep on declaring Psalm 91. Every day I keep on declaring Psalm 23. Every day I keep on declaring Psalm 1, verse 1 to 3. Every day. Every day I declare the Word of God. And I made a decision that every day I will keep the Word of God in my heart and speak forth the Word of God. That is the kind of faith that the Holy Spirit is giving us. It gives us revelation and the knowledge of the Word of God. Sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is living and active and full of power. Ang salita ng Diyos, buhay. Buhay ito, mga kapatid. Makapangyarihan ito. Making it operative. Nag-ooperate ito sa buhay natin. Nag-energize ito ng katawan. Nag-energize ito ng isipan. It makes us effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit. Ito ay nagpe-penetrate sa iyong kalooban, sa ating espiritu at kaluluwa, na nagbibigay ng completeness. Nakakita ako ng mga taong matatalino, punong-puno ng karunungan, hindi tapos ng pag-aaral. Pero ang nagkompleto sa kanila ay ang salita ng Diyos. Ang nagpatalino sa kanila ay ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni David sa Psalm 119, mas matalino ako sa teacher ko. Mas matalino ako sa tagapagturo ko. Bakit? Kasi ang Diyos ang aking tagapagturo. Ang salita ng Diyos ay aking itinatago sa aking puso at ipinapahayag ko sa aking buhay. It is the Word of God that will complete your life. It is the Word of God that will empower you, that will energize you, that will make your life, your faith fresh. It will expose your inner thoughts and the intentions of your heart. Kaya kapag may marumi kang kaisipan, may marumi kang puso, keep on reading the Word of God. Ang salita ng Diyos ang maghuhugas ng iyong isipan, maglilinis ng iyong puso. Ang salita ng Diyos ang patuloy na magpapabanal ng iyong kalooban.
And again, 2 Timothy 3:16, na aking binanggit kanina, it says, all Scripture is given by inspiration of God. It is the inspired Word of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete. Ang salita ng Diyos ang bibigay ng pagkumpleto. Yung kung ano may mga kakulangan natin, kung ano may mga kahinaan natin, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas, ang salita ng Diyos ang magpapatibay ng iyong buhay. It will equip everyone for every good work. Now, the word complete in Greek is artios, meaning perfect and having special aptitude for given uses. Ito magbibigay sa iyo ng perfection, ng maturity, in other words. Magbibigay sa iyo ng aptitude or yung kakayanan o yung abilidad, kapangyarihan na gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. And the word equipped in Greek is exertizo, meaning to complete. No, it is the word of God that will complete you over and over and over and over again. Continuously, consistently. It is so powerful. The Word of God will give you joy, peace, love, strength, wisdom, peace, comfort, hope for a better life in the future. Amen? We must believe that the Word of God is the Word of God. That the God of the Bible is the one and true living God. That God is all that the Bible says He is. That He can do all that the Bible says He can do. I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. And I can do what the Bible says I can do. The Bible is the only true Word of God that will give you wisdom, power for us to have the God kind of faith. The God kind of faith, or the faith of God, works for us when we believe and confess what the Word of God is saying about your situation. God's Word works. Amen? Can we give God the praise? Thank you, Lord.